Yahoo, yahoo! Good evening po sa ating lahat. Ito na naman po si Rose It's K. At nandito pa rin po tayo sa loob ng Nanlian Garden. Sana po huwag kayong magsawa dahil po minsan kailangan din po nating ma-refresh. Ito po ngayon ang aking video. Ipapakita ko pa rin sa inyo yung patuloy tayong nag-iikot dito sa garden. Sa napakagandang garden, magandang mga disenyo sa mga punong kahoy. Kaya kailangan din po natin minsan mag-relax. Huwag na po tayong puro trabaho dahil mai-stress lang po tayo, di po ba? Ito pong video ko po ngayon, maikukwento lang po ako sa inyo. A true to life story po ito sa aking kumari. Ayan, bago po ako nag-abroad, meron po akong kasama sa isang boarding house noon nasa Manila. Tapos, inaanak ko po bali yung kanyang pangalawang anak, inaanak ko sa binyag. Ngayon, bago ako nag-abroad, isa din siya sa umalalay sa akin. Basta, full support siya sa aking pag-a-abroad. Ngayon, nung nandito na ako sa abroad, mga nakailang years na ako, nagmensahe siya sa akin na, Mads, alam mo, nakakahiya. Sabi ko, bakit nakakahiya? Sabi niya, buntis na naman ako. Sabi niya ganun. Sa pangatlo niyang baby. Sabi ko, anong problema? Anong nakakahiya? Iyon naman ay may asawa ka naman. Ba't nakakahiya? Sabi niya, hindi. Kasi nasa 40 plus na ako. Tapos magbubuntis pa ako. Tapos itong inaanak mo, malaki na nga, nag-aaral na nga. Tapos magkakaroon pa ako ng panibagong baby. Sabi ko, wag mong problemahin yan. Dahil nga, blessing naman yan. At saka hindi pa naman yan kumbaga pangatlong baby mo pa lang naman yan. Sabi niya, hindi, basta ayaw ko sanang magbuntis. Sabi niya ganun. So, sa madalit sabi, nai-stress siya na nagiging basta hindi siya happy sa kanyang pagbubuntis. Pag nagmimensahe siya sa akin, lagi kong sinasabihan na huwag ka lang ma-depress dyan. Kasi talagang iba na yung mga sinasabi niya sa akin. Sabi ko, huwag kang ma-depress. Siyempre, ituloy mo yung pagbubuntis mo. Hindi naman maganda na alisin mo yan. Sabi niya kasi parang hindi na talaga ako happy na magkakaroon ng pangatlong baby. Sabi ko, huwag kang mag-alala dahil nga may asawa ka naman. Maganda naman yung samahan ninyo. Ano pang ikinaproblema mo? Tapos siyempre sa katagalan na kinukontak ko na rin yung may-ari ng boarding house na bigyan siya ng support dahil talagang hindi siya happy sa kanyang pagbubuntis. Ngayon, na-depress siya, sa madaling sabi, na-depress talaga siya. Hanggang isang araw, nagmensahe sa akin yung inaanak ko na yung nanay niya daw talagang hindi masaya, talagang nalulungkot siya pagdating doon sa kanyang pagbubuntis. Sabi ko, palagi niyo lang kausapin yung nanay mo na hindi naman siya kumbaga, ang pagbubuntis, ang pagkakaroon niya ng pangatlong baby niya, ay hindi naman matawag natin na ikahihiya niya dahil nga naman may asawa siya, ayos naman yung pamilya ninyo. Tapos ayun, hanggang sa ipinanganak na niya yung baby. At doon nagsimulang lalo siyang na-depress. Ayaw niyang marinig yung boses, ayaw niyang marinig yung iyak ng anak niya, ayaw niyang makita yung anak niya. Pero syempre, naiintindihan natin yun, naiintindihan ng asawa niya at sinabihan sila ng nagpapaanak sa kanya na ilayo mo na yung anak niya para hindi niya marinig yung iyak ng bata. Dahil nga, syempre, baka dahilan sa kanyang medyo hindi siya happy talaga nung ibinuntis niya. So, sa madaling sabi, inilayo mo na sa kanya yung anak niya para hindi niya marinig yung iyak. Tapos, syempre, yung asawa niya may trabaho. Pagka naman, kung minsan kasi nagmimensahe talaga, kumbaga nung bago lang ako dito, mga ilang years, nagmimensahe talaga sila sa akin kung ano yung naging problema nila sa Pilipinas. Dahil nga close nga po talaga kami nung bago ako nag-abroad. Ngayon, sabi nung asawa niya, Mads, yung asawa ko, nagiging masyado na, hindi ko na maintindihan yung ugali. Bakit nagkaganito? Sabi ko, intindihin nyo na lang, huwag nyo siyang pabayaan. At kung ano yung gusto niya, sundin para hindi magkakaproblema. Tapos, yun na nga po, no, naiayos nila yung bata, nailayo, hindi siya iniiwanang mag-isa.
Ngayon, dahil nga yung asawa niya ay may trabaho, kailangan din pumasok sa trabaho dahil nga po, paano nga po naman sila kung hindi siya makapagtrabaho, kung puro na lang siya focus doon sa kanyang asawa. So, ang ginawa ng kumpari ko, inuwi siya doon sa probinsya, dinala siya sa probinsya, dinala pati yung bata, dahil siyempre paano aalagaan ng tatay kung nasa Maynila siya na meron siyang trabaho. So, dinala siya doon, pinaalagaan, kumbaga inuwi talaga siya sa nanay niya, yung kumari ko, inuwi siya doon sa nanay niya, yung nanay niya nag-aalaga sa kanya. At the same time, yung bata nandoon din inalaga ng nanay niya. Pero yun na nga, hindi pinapahawak talaga sa kanya dahil ayaw nga niya. So, siguro na-trigger yun dahil nga, kahit na paano, kahit hindi siya nag-aalaga ng baby niya, nandoon na sila sa loob ng isang bahay, naririnig pa rin yung iyak ng bata. Since doon siya nagkaka-depress nga, doon sa ayaw niyang magbuntis, ayaw na sana niya magbuntis, ayaw na sana niya mag-anak, pero nga syempre, hindi naman pwede nakitilin natin yung bata sa kanyang sinapupunan. So talagang hanggang naianak niya. Ngayon, hindi naman din hindi naman nga mayaman na pamilya para masabi natin talaga na maihiwalay yung anak na hindi niya maririnig. So tumira pa rin sila sa loob ng isang bahay, ngunit kahit nasabihin mong hindi na niya inalagaan yung kanyang baby. Dumating sa punto ngayon na yung kumari ko talaga ay masyado na siyang na-depress at alam po natin hindi talaga pwede nating ipagsawalang bahala ang sakit na depression dahil para sa kanila tama yung ginagawa nila, para sa kanila kung ano yung iniisip nila, yun ang ikabubuti para sa kanila. Ngayon, isang araw sa sobrang depressed ng kumari ko, gusto niyang kitilin yung kanyang buhay at nakita ng nanay niya. So syempre tinulungan siya na huwag niyang gawin yun. Pinaintindi sa kanya na siya ay may mga anak pa, hindi niya dapat gawin yun. So hindi niya nagawa ng magpapatiwakal. Ngayon, siguro talagang ang depression talaga ay matinding sakit talaga yan na hindi mo pwedeng sabihin na okay lang yan, ganito, ganyan. So, isang araw, akala ng nanay niya okay na siya, talagang medyo, kumbaga na-relax yung nanay niya, hindi na siya binantayan ng tuloy-tuloy, hindi na siya binantayan, ng 24/7, siyempre hindi naman po talaga. Ang sakit naman ng depression ay hindi naman sakit ng parang baliw na parang wala ka nang magawang maganda para sa buhay mo. So, nagiging kampante yung nanay niya. Isang araw, hindi niya nakita yung anak niya, kumbaga hindi niya nakita yung kumari ko. So, parang okay lang sa kanya, na okay lang, nasaan siguro, baka may ginagawa, busy. Pero alam niyo po ba, nagpatiwakal talaga siya doon sa loob ng banyo. At yun ang napakahirap na punto sa sakit ng depression. Nagpatiwakal talaga siya sa loob ng banyo. Ngayon, nakita siya ng nanay niya, wala na siyang buhay. So doon po natin masabi na kung tayo ay, kung mayroon tayong kasama sa loob ng bahay na may depression, huwag po natin siyang lubayan, huwag natin siyang layuan dahil magkakaroon po talaga siya ng tsansa na talagang kung nasa isip niya na tama ito, talagang gagawin niya. So ito po ang sakit ng depression. Kaya po kung tayo ay nadidepress na, tayo ay may masamang parang hindi na tayong okay sa ating trabaho, mag-relax po tayo. Kaya dinala ko po kayo rito sa Nanlian Garden para po tayo ay mag-relax. Okay po, relax po tayo mga kapatid at enjoy lang po natin ang buhay. Ito po si Rose HK, bye-bye po sa ngayon at abangan po natin ang susunod ko pong mga video dito sa Nanlian Garden. Bye-bye, marami pong salamat!